Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa One Verse Evangelism Bible Sharing Channel. Maraming salamat po sa inyong muling pagsama sa maikling minuto ng paikinig ng salita ng Diyos. At kung bago ka pa lamang dito, malugod kitang tinatanggap. Kung ang mensahe nito ay makakatulong sa iyo, huwag mong kalimutang i-share ito sa iba upang mas marami pang makarinig na katotohanan mula sa ating Panginoong Diyos. Hayaan niyo pong sabihin ko ang pangunahing talata na ating pag-uusapan ngayon mula sa Romans chapter 11 verse 36. Ang sabi po ng talata, sapagkat ang lahat ng bagay ay nagmula sa Kanya, sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Sa Kanyang ulatian, magpakailanman. Amen. Bago tayo magsimula, meron akong tanong na gusto kong itanong sa iyo. Saan ka nagmula? Kaya mo ba itong sagutin? Kapag tinatanong natin ang mga tao, iba-iba yung kanilang sagot. May nagsasabing nagmula ako sa aking mga magulang. Totoo yun sa pisikal na aspeto. May magsasabi namang mula ako sa mahabang proseso ng kalikasan. May iba naman nagsasabing hindi ko alam kung bakit ako nandito. Ngunit ang Romans chapter 11 verse 36 ay nagbibigay ng malinaw na sagot. Sapagkat ang lahat ng bagay ay nagmula sa Kanya. Ito yung pinahayag ng talata na ating binasa kanina. Kasama ka sa lahat ng bagay na sinasabi ko ng talata. Hindi ka aksidente. Hindi ka produkto lamang ng pagkakataon. Hindi ka nilikha ng walang dahilan. Ang iyong buhay ay may pinagmulan at ang pinagmulan nito ay walang iba kundi ang Diyos. Napakahalaga ng katotohanan to, mga ka-sharing, dahil kapag mali ang pagkaunawa natin sa ating pinagmulan, mali rin ang direksyon ng ating buhay. Kapag ang isang tao ay naniniwalang wala siyang layunin, mabubuhay siya ayon lamang sa sariling kagustuhan niya. Hahanapin niya ang kasiyahan sa pera, sa relasyon, sa kasikatan, o sa tagumpay. Ngunit kahit ano ang gawin niya, kahit makuha niya ang lahat ng iyon, may bahagi pa rin sa puso niya na walang kapayapaan. Bakit? Dahil hindi yun ang dahilan kung bakit siya nilikha. Sinasabi ng talata, ang lahat ng bagay ay nagmula sa Kanya. Kung ang Diyos ang pinagmula natin, siya rin ang nakakaalam ng tunay nating layunin. Isipin mo yung isang bagay na binili mo. Kasama nito yung manual. Bakit? Dahil ang gumawa lamang ang tunay na nakakaalam kung paano ito gagamitin. Ganon din ang tao. Ang Diyos ang may lalang. Siya'y nakakaalam kung paano dapat mabuhay ang tao. Kapag pinaniwala natin ang Diyos, para tayong gumagamit ng isang bagay na hindi sinusunod ang disenyo ng gumawa, hindi magtatagal, masisira ito. Maraming tao ang nagtatanong, ano ba talaga ang purpose ko? Ang problema, sa maling lugar sila naghahanap ng sagot. Hinahanap nila ang sagot sa trabaho, hinahanap nila ang sagot sa relasyon, hinahanap nila ang sagot sa kayamanan, hinahanap nila ang sagot sa tagumpay. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, ang lahat ng bagay ay nagmula sa Kanya. Kung gusto mong malaman ang layunin ng buhay mo, bumalik ka sa Diyos na siyang pinagmulan ng buhay mo. Dahil hindi lamang po sinabing nagmula tayo sa Kanya, sinabi rin ng talata sa pamamagitan niya. Ibig sabihin, ang bawat hininga mo ngayon ay dahil sa Diyos. Ang lakas mo ngayon ay dahil sa Diyos. Ang pagkakataong mabuhay ay dahil sa Diyos. Minsan iniisip natin na kaya natin ang lahat sa sarili nating lakas. Kapag may trabaho tayo, iniisip natin tayo ang dahilan. Kapag may negosyo tayo, iniisip natin sariling sipag lang. Kapag may talento, iniisip natin sariling kakayahan. Ngunit ang totoo, kung wala ang Diyos, wala tayong anumang may pagmamalak. Sabi ng talata, lahat ay sa pamamagitan niya. Ang bawat araw ay regalo. Ang bawat hininga ay biyaya. Ang bawat pagkakataon ay mula sa Kanya. At pagkatapos ay sinabi po ng talata, para sa Kanya. Ito yung pinakamahalagang bahagi. Hindi lamang tayo nagmula sa Diyos. Hindi lamang tayo nabubuhay sa pamamagitan ng Diyos. Tayo ay nabubuhay para sa Diyos. Ito ang tunay na purpose, driven of life natin lahat. Ang layunin ng buhay ay hindi lamang maging mayaman, hindi lamang maging sikat, hindi lamang magkaroon ng magandang pamilya, hindi lamang maabot ang mga pangarap. Ang pinakamataas na layunin ng tao ay mamuhay para sa Diyos. At kapag ito ang naunawaan ng isang tao, magbabago yung kanyang pananaw. Ang trabaho ay hindi na lamang para kumita. Ito ay pagkakataong parangalan ang Diyos. Ang pamilya ay hindi na lamang para maging masaya. Ito ay pagkakataong ipakita ang pag-ibig ng Diyos. Ang buhay ay hindi lamang tungkol sa sarili. Ito ay tungkol sa Diyos. Marahil, may nakikinig ngayon na nagsasabing, pakiramdam ko wala na akong halaga. Kaibigan, ka-sharing, kung ang Diyos ang pinagmulan mo, may halaga ka.
Marahil iniisip mo, marami na akong pagkakamali. Ngunit ang pagkakamali ay hindi nagbabago sa katotohanan ang Diyos ang iyong pinagmulan. Marahil iniisip mo, naligaw ako. Ang pinakamagandang gawin ng isang taong naligaw ay bumalik sa pinanggalingan. At ang pinanggalingan natin ay ang Diyos. Kapag bumalik tayo sa Kanya, doon natin matatagpuan ang tunay na direksyon ng ating buhay. Maraming tao ang pagod na sa buhay. Bakit? Dahil sinusubukan nilang buuin ang kanilang buhay nang wala ang Diyos. Pero ang buhay na hiwalay sa Diyos ay laging kulang. Maaari kang magkaroon ng pera, ngunit wala kang kapayapaan. Maaari kang magkaroon ng tagumpay, ngunit wala kang kagalakan. Maaari kang magkaroon ng marami kaibigan, ngunit makakaramdam ka pa rin na matinding kalungkutan sa buhay mo. Dahil ang puso ng tao ay nilikhang mamuhay para sa Diyos. Ang huling bahagi ng talata ay nagsasabing sa Kanya ang kalulatian magpakailanman. Ang layunin ng ating buhay ay ibigay ang kalulatian sa Diyos. Kapag ang sentro ng buhay natin ay ang Diyos, magkakaroon tayo ng tunay na kahulugan ng lahat. Hindi na tayo nabubuhay para lamang sa sarili. Hindi na tayo alipin ng opinyon ng tao. Hindi na tayo nabubuhay para lamang sa pansamantalang tagumpay. Nabubuhay tayo para sa Diyos na siyang pinagmulan, tagapagpanatili at layunin ng ating buhay. Kung matagal mo nang hinahanap ang sagot sa tanong na saan ako nagmula, narito ang sagot ng salita ng Diyos. Nagmula ka sa Diyos, nabubuhay ka sa pamamagitan ng Diyos, at nilikha ka para sa Diyos. Kapag natagpuan mo ang Diyos, matatagpuan mo rin ang tunay na layunin ng iyong buhay. Habang tinatapos natin ang misaheng ito, balikan natin ang isang napakahalagang katotohanan mula sa Romans chapter 11 verse 36. Sabi ng talata, sapagkat ang lahat ng bagay ay nagmula sa Kanya, sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Yan ang sagot ng Diyos sa tanong na saan ako nagmula. Hindi ka aksidente, hindi ka produkto lamang ng pagkakataon, hindi ka nabubuhay na walang dahilan. Nagmula ka sa Diyos, hanggang ngayon ay nabubuhay ka sa pamamagitan ng Diyos. At ang pinakamataas na layunin ng iyong buhay ay ang mamuhay para sa Diyos. Kung matagal mo nang hinahanap ang kahulugan ng iyong buhay, sana ay nakita mo ngayon na ang tunay na layunin ay hindi matatagpuan sa mga bagay ng mundong ito. Ang tunay na layunin ay matatagpuan lamang sa Diyos na pinagmumulan ng iyong buhay. Dalangin ko na sa pagkatapos ng mensaheng ito, hindi lang bagong kaalaman ang dala mo, kundi isang bagong direksyon. Isang pusong handang sabihin, Panginoon, ang buhay ko ay para sa iyo. Kaibigan, ka-sharing, marahil habang nakikinig ka, may kumakatok sa puso mo. Marahil matagal ka na nagtatanong kung bakit ka nabubuhay. Marahil sinusubukan mo nang hanapin ang kasiyahan sa iba't ibang bagay. Ngunit nananatili pa rin may kakulangan sa iyong puso. Ang salita ng Diyos ay nagpapaalala sa atin na ang lahat ng bagay ay nagmula sa Kanya, sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Kung ang Diyos ang pinagmulan ng buhay mo, nais din niyang maging sentro ng buhay mo. Sa oras na ito, kung nais mong ibalik ang buhay mo sa Diyos at sabihin, Panginoon, gusto kong mamuhay ayon sa layunin mo. Inaanyayahan kitang manalangin kasama ko. Hindi ang panalangin ito ang magliligtas, kundi ang Diyos na tumatawag, tumutugon sa lahat ng ating pangangailangan. Siya ay tapat sa bawat sumasampalataya sa Kanya. Panginoong Diyos, maraming salamat sa iyong salita. Salamat dahil ipinakita mo sa akin na ang aking buhay ay nagmula sa iyo. Magpapatuloy sa pamamagitan mo at hindi ka para sa iyo. Naamin kong maraming beses kong sinubukan mabuhay ayon sa sarili kong kagustuhan. Ngunit ngayon, nais kong ibalik ang buhay ko sa iyo. Ikaw ang maging sentro ng aking puso, ng aking mga plano, ng aking kinabukasan. Turuan mo akong mamuhay para sa iyong kalulatian. Maraming salamat sa iyong pag-ibig at awa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung taimtim mong ipinalangin ang panalangin yon, hinihikayat kitang ipagpatuloy ang paghahanap sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita at patuloy na lumakad sa Kanyang kalooban. At sa inyong lahat na nanonood, hanggang sa muli, taos puso ko kami nagpapasalamat. Maraming salamat sa paglalaan ninyo ng oras upang makinig sa salita ng Diyos. Kung ang mensahe ito ay naging pagpapala sa inyo, inaanyayahan namin kayong i-share ito sa inyong pamilya, mga kaibigan, at mga mahal sa buhay upang mas marami pang makarinig ng katotohanan mula sa ating Diyos. Huwag din ninyong kalimutang mag-subscribe at i-follow ang One Verse Evangelism Bible Sharing Channel. Dito patuloy namin pag-aaralan ng salita ng Diyos gamit ang isang bersikulo lamang kung saan makikita natin kung gaano kalalim at kasapat ang katotohanan ng isang talata upang akayin tayo sa pagkilala sa Diyos. Muli, maraming salamat sa inyong panonood. Dalangin namin na pagpalain kayo ng Panginoon.
gabayan kayo sa bawat araw at patuloy ninyong matagpuan ang tunay na layunin ng inyong buhay. Hanggang sa muli po, ito po ang One Verse Evangelism Bible Sharing Channel na nagpapaalala na mula tayo sa Diyos, nabubuhay tayo sa pamamagitan ng Diyos at nilikha tayo para sa Diyos. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. Amen.